Hello mga kamangyan, magandang araw sa inyong lahat. So for today's video guys, nandito nga po pala ulit tayo sa ating dagat. So ayan, mangingisda nga po ulit tayo. Magagamitin natin itong ating patarain, tinatawag. Ito nga po pala is panghuli ng pusit gamit ang lambat. So ayan, pinaandar ko na nga po pala yung makina para makapagsimula na po tayo at makapunta dun sa ating pag-aaryahan ng lambat. Dito nga po pala sa paglalambat na ito ay sari-saring isda din yung nahuhuli, pero ang mas target po natin is yung pusit kasi ang pusit po ay mahal at medyo may bagay kapag nakahuli tayo. Hindi po natin ikakat yung video na yan. So ayan, papakita ko sa inyo guys itong napakaganda naming isla dito sa bayan ng Luok, dito sa Occidental Mindoro. Ayan po guys, makikita nyo naman yan yung mga kabahayan dyan dito sa aming lugar. At ayan nga po pala yung tatay ko, kasama ko pa yung isda dyan. So ayan, makikita nyo naman talaga namang napakaganda ng lugar na yan, lalo na kapag patag na patag yung dagat. Talagang napakaraming mahuhuli laging isda dyan kapag kaganyan. Ito nga po pala yung pangunahing hanap buhay dito sa probinsya, itong pangingisda. So medyo mahirap din po yung pangingisda. Kumbaga sa tingin ninyo is maraming nahuhuli, minsan po talaga is walang nahuhuli. Kung mapapansin ninyo, may mga buwan na malalaki yung alon, doon po yung mga time na wala po tayong nahuhuli. Talagang kapag marami nga pong nahuhuli, yun nga po ang ginagawa po natin is nag-iipon tayo para dumating man yung time na walang mahuling isda, meron tayong gagastusin pambili ng mga bigas. So ayan. Ayan guys, malapit na nga po pala tayo dito sa ating aaryahan, itong lambat. So ayan, makikita nyo naman napakagandang bundok nyan guys. Talagang napakarami pang mga puno at pinagbabawal dyan yung mga pagkakaingin na nakakasira sa kabundukan. At ayan, dito na nga po pala kami guys sa area. So kinuha na nga po pala agad ng tatay ko yung sagwan para makapwesto na po agad siya. Mailaglag po namin yung lambat. Ayan nga po, tinuro ko nga po pala guys, may nakita po ako doon na kawan ng isda or grupo ng isda. So sana marami tayo dyang mahuling pusit. Yan po yung pinakauna nating pag-arya ng lambat na kung saan makikita ninyo talagang napakalinaw ng dagat niyan. Kitang-kita yung mga halamang dagat sa baba niyan guys. Talagang napakaraming isda dyan. Iba't ibang isda yung mahuhuli natin dyan, pero ang mas target natin pusit. So ayan, nilaglag na pala namin yung lambat. Medyo mahaba po pala yung lambat namin na ito guys. Inaabot to ng mga 60 dipa or hanggang 70 dipa. Tapos meron pa po tayong hihilahing lubid na nasa 100 meters po yung haba. Talagang sulit na sulit kapag ito ay inarya. So ayan, sa inyong lugar ba guys, anong tawag ng mga ganitong pangingisda sa inyong lugar? Sa amin po dito is pataray ang tawag. So ayan, malapit na po pala matapos ang paglaglag natin ng lambat. So makikita nyo naman, medyo dinadalian ko na yung pag-arya para maka-arya tayo ng marami at marami tayong mahuling pusit. Pagkatapos ko nga po pala ihulog dyan yung buong lambat is dali-dali na pong sasagwan ni Papa yan para mapwesto po niya yung unahan ng bangka para mapaandar po agad natin at mahila natin ng maayos yung lubid. So kaya pinaandar ko na nga po pala yan guys. Makikita nyo yung lubid na yan guys, yan yung magsisilbing pangkakay ng mga isda or pusit or kung ano pang pwedeng madaanan itong tali na to. Yung mga kulay puti dyan nakalagay sa tali, yan yung pang-akay or panghimok sa mga isda. So ayan, makikita nyo naman napakaganda talaga ng lugar na to. Hindi kasi masyado pansinin yung ibang isda. At ayan nga, matapos nga lang nating maikutan yung buong lambat saka yung lubid is dali-dali na po pala namin pinuntahan yung dulo ng lambat para makapag-start na po tayo kunin yung lambat. So ayan nga po, di na po natin pinatagal, hindi na po natin pakinakita yung paghila natin ng lubid kasi medyo mahaba na po yun, medyo kinat na rin po natin para hindi po tayo manawa sa ating panonood. So ayan, dali-dali nga po pala namin hinihila yan ni Papa. Minsan nga po kapag maraming huli talagang kitang-kita na agad dyan yung napakadami
napakadaming isda. At ayan nga po, pinagsabay na nga po pala namin ni Papa yung lambat para yung pusit po is maipon sa gitna at para mapaduyan natin yung mga pusit na yan nandiyan. Makikita nyo naman guys, nangingitim nga po pala yung sa may part ni Papa. Ibig sabihin yan guys is may huli nga po pala tayo dyang pusit. At ayan nga po, tinanggal na nga po pala ni Papa paunti-unti yung mga nahuli nating pusit. So ayan, sana medyo marami-rami yan. So papakita natin sa inyo guys kung ano yung nahuli namin dyan. At ayan nga po, dinampot na nga po pala ni Papa yung isang pusit dyan guys. Yung mga nahuhuli natin guys na mga maliliit na pusit is pinapakawalan din natin para pagdating ng panahon is lumaki sila, mapakinabangan din natin. So ayan, makikita nyo naman guys, medyo madami-dami din pala yung huli namin yan guys. Yung huli na yan guys, lagpas 1 kilo na yan. Kumbaga, ang presyo nyan, makakasambot na tayo sa gasolina. Ayan po guys, yung aming huli sa unang area po namin ng lambat. Ayan nga po pala yung mga pusit na aming nahuli. Talagang nangingitim-ngitim pa yan. Medyo ginalaw-galaw pa nga ni Papa yan. Sabi ko sa kanya, itaas niya para makita sa camera. So ayan, makikita niya naman, tinaas na nga po pala ni Papa yung mga huli namin pusit. At maya-maya lang, nilagay niya na po pala yan sa may unahan ng lambat para maipon na dun sa lagayan namin. So ayan nga po pala ako guys, medyo pawisan na kasi syempre mahirap nga din po pala yung ginagawa natin pangingisda. Ito nga guys, pangalawang area na po natin. Makikita nyo naman guys, napakaganda talaga ng lugar na to. Napaka-blue ng mga langit dito, saka napaka-sariwa rin ng hangin na masayalanghap mo dito. Dito guys, sa pangalawang area na namin guys is makikita nyo naman talagang napakalinaw ng tubig dito. Sa pangalawang area na to guys, sana swertehin din po tayo, makahuli din tayo ng pusit. So ayan, dito nga lang po pala kami guys yung mga area sa medyo malapit po sa amin na lugar kasi medyo ano pa po kaming dumayo sa malalayo kasi medyo kumakaiba pa rin po yung panahon kapag patanghali na po. Kasi yan po, nga po makikita nyo naman, dali-dali ko ng hinila yung mga lubid dyan. Medyo napakahirap nga po pala niyan guys, nakakapalto sa kamay, kaya kailangan sana lagi maraming mahuli. Kaya mapapansin nyo yung kamay ko dyan, may mga tali na para hindi mapaltusan at masugatan. At ayan, dito na nga po pala tayo sa lambat agad. So ayan nga po yung pinakadulo ng lambat. Uumpisahan po natin yung hilahin. Kung mapapansin nyo guys, yung mga hinihila namin na lambat saka yung lubid ay humahaba yan ng almost 200 meters. So sa isang araw nga po pala guys, minsan nakakalimang area kami. Imagine nyo guys, kapag lagi nyong hinihila yung ganyang kahaba, talagang mamamaltos talaga yung kamay natin dyan guys. Pero ganyan talaga ang hanap buhay, kailangan natin paghirapan yung mga bagay-bagay bago tayo kumita ng pera. Mas okay na yung pinaghihirapan kaysa galing sa masama yung ating perang kinukuha. So ayan, tinanggal ko na nga po pala dyan guys yung isda dahil may huli po siyang matambakan na maliit, pero kukunin po natin yan guys. Masarap din po pala yung pinangat. So ayan, sa inyo ba guys, anong tawag sa isdang ganyang matambaka? Sa amin po kasi matambaka po yung tawag sa ganyang isda. So sana sunod-sunod pa yung mahuli natin mga isda para makarami tayo ng pang-ulam saka pang-benta. So yun po yung importante dyan, is makakuha po tayo ng pambenta para sulit yung ating pagpalaot ngayong araw. At ayan, may huli nga po palang isang isdang katsawang po tayo. Sa inyo ba guys, anong tawag sa inyo yan? Napakahaba ng uso. So ayan, hindi na nga po natin pinatagal, sagwanan na nga po pala natin kay Papa kasi yung lambat po is pumupunta po dun sa kabilang side. So napakahirap niyang hatakin kapag maraming huli, kaya pinestuhan na nga po pala agad ni Papa para maging maayos yung pagpapaipon natin sa mga pusit na ating huhulihin. Kung mapapansin nyo, may mga kumakawan pa dyan sa loob. Yan yung maliliit na isda na sinisiab or kinakain ng mga pusit at katsawang na kung tawagin sa amin. At ayan nga po guys, dali-dali na nga po pala kami dyan ni Papa. Minsan po kasi kailangan po natin bilisan niya ang paghila dyan para
hindi po makawala yung mga pusit na ating huhulihin. So ayan, nangingitim na nga po pala guys yung lambat na ating ano. So ayan, makikita nyo naman guys, may nahuli nga po pala ulit tayo dyan pusit na ating pwedeng mabenta. So ayan, di na nga po pala natin pinatanggal na nga po pala agad natin yung mga huli natin dyan guys, kasi baka makaarya pa tayo. So ayan, makikita nyo naman, tinanggal na nga po pala ni Papa. Pinakita pa yung isang pusit na aming nahuli. Meron pa yan guys, hindi lang nag-iisa yan syempre. At ayan nga guys, sumali na din po ako dun sa camera para makita naman din po natin yung ating itsura. So ayan nga po pala yung aming nahuling pusit. Yung iba nga po palang maliliit na isda dyan is ating papakawalan. So ayan, makikita nyo naman dyan si Papa, pinipilian na rin yung mga pusit na ating mga nahuli, kasi talagang pinipilian niya yan para yung maliliit na ibang nakita niya, pinapakawalan niya yan para pwede pang pakinabangan pagdating ng panahon. At ayan nga guys, pinakawalan na nga po pala ni Papa yung mga ibang maliliit na sinasabi ko sa inyo guys. Pinakita niya nga po pala yun sa video para maniwala kayo dyan guys. So ayan nga po, pinapakawalan namin yung maliliit kasi para pwede rin pong makapakinabangan ng mga susunod pang mangingisda. Kasi hindi lang naman po tayo yung nangingisda dito. So pwede pa rin po silang mahuli ng ibang nangingisda. So ayan, tinanggal na rin po namin yung mga katsawang nahuli. Yung mga ganyan nga po pala guys na isda na katsawang is napakahirap niyang tanggalin. Saka nakakasira po yun ng lambat kasi yung mga ngipin po nila is matatalas. Pero si Papa sanay na nga po palang magtanggal ng mga ganyang isda yan. Kasi simula pagkabata nila, yan na po talaga yung hanap buhay nila. Yan na po yung bumuhay sa aming magkakapatid. So yan na rin po yung napagpatapos sa aking mga kapatid na iba. So ayan, talagang napakasarap po ng buhay pangingisda. Mahirap pero talagang nakaka-enjoy kasi lalo na pag marami kang nahuhuli. So ayan, makikita niyo naman guys, nilaglag na nga po pala namin yung lambat kasi tapos na nga po pala kami. Aayusin na nga rin po pala namin yan para sa susunod na area po namin is maayos na. So ayan, pinakita nga po pala ng pinakita ni Papa yung mga nahuli pa sa ilalim ng mga pusit saka yung katsawang. Iniisa-isa namin yan guys para walang malagpasan, kasi pag may nalagpasan tayo dyan pwedeng mabulok yan at masayang. So at ayan guys, hanggang dito na nga lang po muna tayo guys. So maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. So ayan, ito nga po pala lahat yung aming nahuli ngayong araw. So ayan, napakadaming pusit niyan guys. Tansya ko guys, mga nasa 5 kilo yan plus yung katsawang na mga huli natin ng mga isda. So sobrang blessing natin ngayon yan. So thank you sa taas dahil binayaan tayo ng ganyang kadaming huli. Sana sa susunod marami pa tayong mahuling pusit para makapagbenta pa tayo at makapang-ulam at pang-adobo. Napakasarap adobo niyan guys. So ayan, dito na nga po pala kami niyan guys sa tabi. So maraming salamat ulit guys sa inyong walang sawang panonood at suporta.